Kanselado ang biyahe ng mga barko sa San Jose, Occidental Mindoro dahil po sa bagyong Inday. Pinauwi ang mga pasahero para walang ma-stranded sa mga pier. At live po mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, umuulan pa rin ba dyan ngayong gabi? Huminto yung pag-ulan dito sa malaking bahagi ng bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro, pero ramdam pa rin yung paminsan-minsang hampas ng malalakas na hangin. Pero alam nyo, bago ito ay talagang halos buong araw naman yung pagbugso-bugsong buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Walang patid na ulan ang bumuhos sa bahagi ng Port of San Jose bandang alas 5 lamang ng hapon. Sinabayan pa ito ng malalakas na hampas ng hangin. Dahil dito, kinansela na ang mga biyahe ng 3 barko pa-Antique. Apektado tuloy ang mga papunta ng bayan ng Semirara, Caluya at Libertad. Pinauwi na rin muna ang mga pasahero at sasakyan para hindi na ma-stranded sa pier. Sabi ng Philippine Ports Authority, wala namang storm warning signal sa lalawigan, pero desisyon na raw ng mga shipping lines na hindi na pabiyahihin ang mga barko para ma-secure ang kanilang mga vessels. Kaninang umaga, bumungad naman ang malakas na ulan sa bayan ng Mamburao. Marami tuloy mangingisdang napasugod sa kanilang mga bangka para masigurong hindi ito matatangay ng alon oras sa umapaw ang ilog kung saan muna ito itinago. Sa bayan ng Sablayan, tinuloy pa rin ng maraming magsasaka ang pagtatanim ng palay kahit may mga pag-ulan. Malaking tulong daw kasi sa kanilang ulan. Huwag lang daw sanang magtuloy-tuloy na bubuhos dahil posibleng malunod na ng tubig ang mga pananim. Isa ang bayan ng Sablayan sa mabilis na binabaha sa probinsya. Sa katunayan, 2 barangay dito ang na-isolate pa nga o hindi mapuntahan kapag umapaw na ang katabing Amlay River. Kaya nakastandby na rin sa lugar ang mga rubber boat oras na kailanganin. Narito ang bahagi ng panayam namin sa magsasaka at lokal na pamahalaan ng Sablayan. Sa mga karanasan namin, umaabot siguro ng mga 1 hanggang 2 araw na isolate yung barangay Claudio Salgado at saka Elvita. Dahil ganun tumatagal yung pagbaha sa kanila. Minsan umaabot hanggang dibdib. Then pag nagsasubside siya, matagal. Kapag hindi pa po siya napaigahan ng maayos, mabubulok din po kahit tanim. Basta masobrahan po siya ng tubig. Masasayang po talaga, sir, yung mga pananim. Pero ba tinuloy nyo pa rin? Kasi po wala po kaming ibang mga ibang pananim na ilalagay kundi palay lamang po. Yun na nga. Bok, Mean, sa mga oras na ito, hindi pa rin inaalis ng PDRRMO na Occidental Mindoro yung Blue Alert status, meaning naka-standby pa rin ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan oras na magpatupad naman ng forced evacuation o kahit preemptive man lang kapag umapaw o tumaas man lang itong level ng mga ilog sa lugar. Ang problema kasi halos karamihan sa mga ilog dito sa probinsya ay talagang halos mababaw na o mabilis na rin umapaw, kaya ito yung pinakabinabantayan ng authorities dahil kapag umapaw yan, ang resulta naman pagbaha at apektado ang mga pamilya na nasa aabot ng 2,000 mahigit or more than 8,000 individuals pag nagkataon. Bok, Mean. Bok, liban dun sa 2 barangay ng Sablayan na iyong nabanggit, meron pa bang ibang lugar dyan sa Mindoro na binabantayan dahil dun sa kanyang pagiging flood prone? Well, technically, Bok, halos lahat nga nung 11 bayan dito sa probinsya ay talagang talagang nagkakaroon ng baha, in other words, dito sa area. Pero just to give you an idea, yung mga main rivers dito sa lugar, yun yung pinakabinabantayan nila. Gaya yung binanggit ko kanina na Amlay River, ang sakop naman yan, yung bayan ng Sablayan, habang yung Busuanga River, yung bayan naman ng Rizal at dito sa San Jose. Habang sa Kalintaan, yung Lumintao River, at yung Vigo River naman sa Lubang Island, dito yan sa Occidental Mindoro. Yung mga major rivers na yan, yung mga tributaries ito, talagang lahat puro mga silted na yung ilog. Kaya kapag umapaw yan, libo-libong pamilya or daan-daang pamilya ang madalas naapektuhan. Bok. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.